Sandro, so nalaman na nga ng mga kongresista itong pagdalaw at pag-sleepover ni VP. Ano ang kanilang galit daw sa naging pangyayari? Alam mo, Corina, ayon nga doon sa mga nakausap natin, may mga koordinasyon naman. Ayon nga dito kay House Sergeant at Arms, na meron ngang koordinasyon para bumisita pero hindi para mag-sleepover. Lalo't wala naman talagang tao tuwing Biyernes sa Kamara. November 21 naman nang lumiham ang pangalawang Pangulo kay Committee Chairman Representative Joel Chua para samahan itong si Lopez. Pero hindi ito pinayagan. Mag-aalas 8 kagabi nang dumating si Vice President Sara Duterte sa Kamara. Pero bago siya dumating, alas 2 na ng hapon nang ipaalam ng kanyang security personnel sa Legislative Security Bureau ng Kamara na nais niyang bumisita. 7:45 na nang dumating si Duterte sa Kamara at dumiretso siya sa Visitor Center kung saan doon na sila nagkita ni Zuleika Lopez, ang kanyang nakadetine na Chief of Staff. Alas 10 na ng gabi na maghiwalay ang dalawa. The Vice President at about 10:05 also rode her convoy, which is right adjacent to our south gate. And we were all assuming that she will start turning right, exiting the House of Representatives. However, her convoy went straight ahead, heading towards the southwest annex, south wing annex, sorry. And we talked over the phone with the security, and we were informed that the VP will just change using the room of the Honorable Pulong Duterte. Alas 11:30 nang katukin na sila ni Taas dahil papatayin na ang kuryente sa buong gusali. If you will go around Congress during Thursday na walang pasok ng Biyernes, Sabado at Linggo, ino-off po talaga natin yung power. One, it's because to save on energy, dahil centralize ang air conditioning. And second, to prevent po yung occurrence ng electrical fire. Normally nga po, it's at 10:30 na ginagawa natin na ino-off. In the case last night, in deference to the Vice President, inabot po tayo ng 12:30. Mag-aalas 11 na ng umaga kanina nang lumabas ng room 304 si VP Sara at nagtungo sa detention facility. Anyway, our security are in contact with the security personnel of the VP para malaman kung ano yung plano niya. Well, wala namang implication yun sa amin dahil wala naman session ng Congress. In fact, wala nang pasok sa Congress at Friday, no? But we alerted the PNP, Quezon City, no, and Batasan, just to be ready, no, in case there will be some disturbances outside of the premises of the House of Representatives. Corina, lumiham din si Lopez kay Chairman Chua para payagan siya na magkaroon ng kasama. Pinayagan naman ito ng Kamara basta't ito'y bahagi ng kanyang immediate family. Pinayagan din siyang madalaw ng kanyang doktor araw-araw basta't may koordinasyon lang sa Kamara. Corina. So ang ibig sabihin, Sandro, mananatili si VP Sara dito sa opisina ng kanyang kapatid? Oo, Corina. Basta bisita, pwede, pero hindi siya pwedeng tumira sa loob ng mismong Kamara o kung magstay dun sa kwarto ng kanyang kapatid. Limited din kasi yung supply ng kuryente. Pinapatay ito tuwing alas 10 ng gabi. So pwede siyang bumisita, pero hindi siya pwedeng tumira sa Kamara. Corina. Okay, so mas marami tayong malalaman siguro sa ating interview mamaya sa ating mga panauhin. Maraming salamat. Sandro Ochona live nag-uulat mula sa Bicol.